Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera galing sa inyong GCash account papunta sa inyong Philippine National Bank or PNB Bank account. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, hanapin at buksan lang natin ang ating GCash account. Kung nakikita ninyo, may laman na 1,011 pesos ang ating GCash account. So ngayon, kailangan nating i-transfer lahat yan papunta sa ating PNB Bank account. So unang gagawin, i-click lang natin ang transfer. At pagkatapos makikita nyo na ang mga bank partners ni GCash. Hanapin at i-click nyo na lang po ang PNB. Ito po yun. So mapupunta kayo dito sa bank transfer sa Philippine National Bank or PNB. So kung nakikita ninyo, yung maximum na pwede nyong i-transfer is 50,000 pesos. Pero sa atin, ang laman ng ating GCash account is 1,011 pesos lang. So yun lang po lahat yung ita-transfer natin. At dahil gusto kong i-transfer lahat, nilagyan ko ng 1,000 kaso nagkulay pula siya and may nakalagay sa baba na insufficient balance. So may charge po siya na 15 pesos kaya hindi po siya pwede. So ginawa ko na lang pong 995 at yun, nagkulay blue siya, so pwede na po. And punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng account name. So kung kanino po nakapangalan yung bank account na gusto ninyong pag-transferan, yun po yung ilalagay ninyo dito. Or kung sa inyo nakapangalan, pangalan nyo po yung ilagay ninyo dito. So kagaya niyan sa akin, dev tutorial yung nilagay ko. And next, punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng account number. So kung nakikita nyo na sa 10 digits or 12 digits or 16 digits po yung tinatanggap nila. Hindi po pwedeng bababa or sosobra. So kagaya niyan, 10 digits yung nilagay ko, so nagkulay blue. Nung nilagyan ko ng 11, nagkulay pula siya, so hindi po pwede yung 11. So naging 12, nagkulay blue ulit. Basta take note po, 10, 12, and 16 digits only yung tinatanggap nila. And next, punta naman tayo dito sa send receipt to. Pero optional lang po ang paglalagay ng email address dito sa send receipt to. Kasi dito po sila magsisend ng resibo. So kagaya sa akin, nilagyan ko po ng email address. So i-double check nyo na lang po lahat. So pag okay na, i-click nyo na po ang send money. Pagkatapos mapupunta kayo dito, makikita nyo yung transfer to, kung kaninong bangko nyo gustong i-transfer yung pera, yung bank account name, bank account number, at kung may nilagay kayo ni email address, may makikita kayong send receipt to na email address dyan, at kung magkano yung amount na matatransfer sa inyong bank account at kung magkano yung charge. So total na makakaltas sa inyong GCash account is 1,010 pesos po. So i-double check nyo na lang po lahat yan, pero pag okay na, i-click nyo na po ang confirm. Pagkatapos may makikita kayong ganito, nag-send daw sila ng 6-digit na authentication code sa inyong GCash account number. So ganito po yung text na marireceive ninyo. May makikita kayong bangko kung saan itatransfer yung pera at kung magkano yung amount na gustong i-transfer. So pag okay, ganito yung OTP sa baba na ilalagay ninyo. Kagaya niyan, 534-838. So yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, bank transfer is being processed. So pinaprocess na po yung pera ninyo. Sa mga nagtatanong kung mga ilang oras or minuto, sa akin guys, wala pang 1 minuto na transfer na po yung pera sa aking bank account. Huwag po kayong mag-alala guys, basta tama lang yung bangko na pinaglagyan ninyo, yung account number, account name, basta tama po lahat yan, darating po talaga yung pera. So i-screenshot nyo na rin po to kasi makikita nyo yung total amount na transfer ninyo dito, and dito sa baba makikita nyo yung Instapay invoice number at yung reference number. So balik na tayo sa ating homepage sa GCash. Kung nakikita nyo 1 peso na lang, kung kanina 1,011 pesos yan, ngayon 1 peso na lang po yung natira. So ibig sabihin yan, nabawas na po yung pera sa ating GCash account. At sa mga naglagay naman ng email address sa send receipt to, may makikita kayong ganito na email, successful na daw yung pag-transfer ninyo ng pera. Makikita nyo yung bangko kung saan niyo transfer yung pera, yung account number, account name, tapos yung transfer date, transfer amount, yung charge,
at yung total amount na binawas sa inyong GCash account. And dito makikita nyo rin sa baba yung InstaPay invoice number, InstaPay trace number, at yung reference number. So screenshot nyo na lang po yan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!